Good day, everyone. Welcome to Chapter 5, which is The Good Life. So, ang topic natin na ito is one of the oldest and one of the important questions sa philosophy. So, what is a good life? Sa Tagalog, pwede nating itanong, paano ba tayo dapat mamuhay? Or ano ba talaga ang ibig sabihin ng mabuhay ng maayos? So, lahat tayo gusto natin to. Wala sa atin na may gusto ng bad life. Pero, ang tanong na to, hindi siya simpleng tanong lang. Ang daming hidden layers at complexities, kumbaga, na kailangan ditong i-unpack. So, kaya nga yung mga philosophers ang nag-specialize dito to understand the full concept ng the good life. So, kasi hindi lang ito tungkol sa pera or fame, kundi sa mas malalim pang bagay. So, third slide let's take a look at the first basic way to understand good. So, ito yung tinatawag nating moral conception. Kapag sinabi nating siya ay namuhay ng maayos, ang ibig sabihin agad natin dito, mabuting tao siya. So, ano-ano nga ba ang traits ng isang mabuting tao or ng good person? So, sila daw ay courageous, honest, trustworthy, kind, selfless, generous, helpful, loyal, principled, and so on. So, sila yung kumbaga nagpa-practice ng maraming virtues or mabubuting gawi. And ang pinakamahalaga, hindi lang sila nag-focus sa sarili nilang pleasure. Nagde-devote sila ng time sa mga activities na nakabubuti sa iba. So, example, yung mga lola nating volunteer sa simbahan tuwing weekends, or yung classmates natin na tumutulong sa'yo na mag-review kayo kahit malayo pa yung finals. So, sila yung hindi lang nagsasarili, kundi gumagawa rin sila ng paraan para magka-benefit ang isang family, friends, at isang community. So, that is the moral good life. So, fourth ay Socrates and Plato and the good life. On the good life. So, ang dalawang philosophers na ito sa philosophy ay naniniwala sa virtue or kabutihan over sa lahat ng iba pang bagay katulad ng pleasure, yaman, or power. So, si Socrates, sabi niya is mas mabuting magdusa ka ng tama, like kahit bulagin ka pa or i-torture ka pa kaysa maging corrupt ka na tao. So, mayaman at makapangyarihan ka pero gumagamit ka ng yaman at power sa masasamang paraan. And sinasabi dito ni Socrates na mas okay maging kawawa pero mabuti kang tao kaysa maging masaya ka pero masama ka naman tao. And dinevelop ni Plato yon sa book niya or masterpiece niya na The Republic. So, sabi niya, ang morally good person daw ay may inner harmony or panloob na kapayapaan. And yung wicked person naman or yung masamang tao ay disharmonious sila. So, kahit gaano pa sila kayaman, kasikat, at kasaya sa panlabas, deep inside ay magulo at hindi sila in tune, kumbaga, sa sarili nila at sa mundo. So, yung concept of virtue is also connected sa idea ng afterlife at religion. So, si Plato sa writings niya, nag-speculate na ang mga virtues ay may reward sa afterlife, habang ang mga wicked ay may punishment. Many religions nga ay naniniwala din dito. So, yung good life ay ang pamumuhay ayon sa God's laws. Kapag pious ka, or maka-Diyos, at sumusunod ka sa mga rituals, inaasahan mong may reward ito. And yung example dito
Sa mga Christians, naniniwala na kahit magdusa ang mga martyrs, ang kanilang piety or kabanalan ay magkakaroon ng reward. So sa mga Hindus naman, sila naman ay naniniwala sa law of karma. So yung good deeds or magandang intention at gawa ay may reward, habang yung evil actions ay may punishment, either sa buhay na ito or sa future lives or yung tinatawag nating reincarnation. So ngayon naman ay kay si Epicurus. So si Epicurus ay isa siyang great ancient Greek philosopher. So siya naman, nagsabi siya ng isang blunt statement na ang nagpapaganda sa buhay natin ay ang pleasure. So sabi niya na pleasure is enjoyable, it's fun, it's well pleasant. Ang pananaw na ito ni Epicurus na ang pleasure ang absolute good ay tinatawag na hedonism. Pero pag naririnig natin yung word na hedonist ngayon, para siyang may negative meaning. Parang iniisip natin, yun yung tao na puro lang lower pleasures, puro food, drink, sex, at iba pa. Pero take note na misrepresentation lang yan ng tunay na Epicureanism. So Epicurus actually praised all kinds of pleasures at agree siya kay Plato sa isang bagay. So, kailangan pa rin maging virtuous ang good life. Hindi lang puro kain at inom. So, ang true Epicurean pleasure ay ang peace of mind. So, yung freedom from fear and absence of pain, which means you have to be disciplined and kind. So, sa hedonistic conception of the good life, paano natin ginagamit ang salitang good life ngayon, lalo na sa Western culture? Ito yung hedonistic conceptions na dominant. So, kapag sinabi nating he or she is living the good life, we probably mean na they are enjoying lots of recreational pleasures, katulad ng good food, good wine, skiing, scuba diving, lounging by the pool with a cocktail and a beautiful partner. So ang key dito ay ang subjective experiences. So ibig sabihin na ang good life ay tungkol sa kung ano yung nafe-feel natin. And yung isang tao na masaya ay isang tao na nakakaranas ng maraming feel-good experiences. So, walang sakit, walang problema, masaya and relax lang. So, that is the modern, common way we define the good life. Good day everyone, I'm Fiona Marie Tolentino, and today I will discuss the remaining topic of the good life. So, Aristotle views the good life in a more comprehensive way. So, sinasabi po dito na si Aristotle, tinitingnan niya ang buhay sa mas malawak na paraan. So, paano niyo po kaya ito nasabi at bakit? Let's find out. So, according to Aristotle, we all want to be happy. We value many things because they are a means to other things. So, aminin naman po natin na lahat po tayo ay gustong maging masaya at may mga bagay po tayong talaga namang ating pinapahalagahan. So, for example na lang po dito ay money. We value money because it enables us to buy the things that we wanted. So, kapag meron po tayong pera, nabibili po natin lahat ng gusto natin. Food, clothes, shelter, and many more. Another po ay leisure. We value leisure naman po because it gives us the time to do our interest. Dahil po dito, nakakapag-relax po tayo, nagagawa po natin yung mga gusto natin. But, ayon po kay Aristotle, happiness is something we value not as a means to some other end, but for its own sake.
it has intrinsic value rather than instrumental value. So, ano nga ba po si intrinsic value? Si intrinsic value po ay, yun nga po, ito po yung is something is value for its own sake, while si instrumental value naman po is something is value as means to an end. So, sinasabi po dito na si intrinsic value po ay ito po yung pagpapahalaga natin sa kung ano pong meron tayo, sa kung ano po sila at kung ano po ito. Wala pong naidudulot sa atin. While si instrumental value naman po, dito naman po ay may makakamit pong isang bagay or ibang bagay. So, dito po papasok na may mga bagay po talagang hindi naman natin binavalue dahil meron po tayo. But, binavalue po natin sila dahil may nagagawa po ito at may naibibigay po sila sa atin. So, sabi po ni Aristotle ay hindi po dapat yun. Dapat po ay mas nagfo-focus po tayo sa isang bagay na hindi panandalian. Like the love, friendship, happiness, and many more. So, next naman po, for Aristotle, the good life is a happy life. But, what does that mean? So, in today's world po, automatically, ang iniisip po ng mga tao kapag sinabing happiness, siya po ay subjective. Para po sa atin, kapag po masaya ang isang tao, ito po yung paraan na ini-enjoy niya po yung positive state of mind niya. Or kaya nag-i-enjoy po siya sa mga bagay na gusto niya. But, kay Aristotle po, si Aristotle ay nag-agree kay Socrates and Epicurus. So, Aristotle agrees with Socrates that to live the good life, one must be a morally good person. He also agrees with Epicurus that a happy life will involve many and varied pleasurable experiences. We can't really say someone is living the good life if they are often miserable or constantly suffering. So, dito po, sinasabi po dito na may deeper meaning po si Aristotle when it comes to happiness. So, for him, ang happiness po is not about the feeling itself, but living well and having a purpose in life. So, sinasabi niya po dito na ang pagkakaroon po ng good life at ang meaning po ng happiness sa kanya is pagiging mabuting tao po natin, pagiging mabuting ehemplo po natin sa ating lipunan at sa ating sarili. So, ang character po para kay Aristotle ay nagmamatter. So, dapat din po ay masasabi po natin para sa kanya na ang good life and happiness ay nasa tao kapag po mabuti ang puso ng isang tao. Sunod naman po ay sina Michael Suppius and Panos Mordocoutas. They wrote a book entitled The 10 Golden Rules on Living a Good Life, where they extracted ancient wisdom from the Greek philosophers on living the good life and mapped it into the modern times. So, sina Michael and Panos po ay nagsulat po ng libro na ang title ay The 10 Golden Rules. Atin pong alamin kung ano nga ba ang 10 Golden Rules. Number 1, examine life, engage life with a vengeance. So, dito po papasok na sa buhay po natin ay hindi po dapat tayong stuck. Kailangan po nating lumabas sa ating comfort zone. We should always search for new pleasure. Mag-explore po tayo, mag-set po tayo ng new goals, and with this, it can help us to grow as an individual and discover new things. Number 2, worry only about the things that are in your control. So, we should only focus to ourselves. Hindi po dapat natin kinakailangan na pagtuunan ng pansin, hindi po dapat natin pakialaman ang mga bagay na hindi naman po natin mababago at hindi po natin kayang mabago. So, we should only focus sa kung ano po ang kailangan nating baguhin sa sarili na makakapag-benefit din po sa atin. Number 3, treasure friendship. The reciprocal attachment that fills the need for affiliation. So, sa number 3 naman po, lahat po tayo ay may kaibigan at malaki po ang impact ng kaibigan sa atin. Ang kaibigan po, hindi po natin siya nabibili. Ina-earn po natin sila through trust, kindness, and loyalty. So, ang friendship po kasi ay naririyan po sila para samahan tayo, para tulungan tayo, para suportahan tayo, pero kailangan din po nating humanap ng tunay na kaibigan na tayo ay tutulungan at iimpluwensyahan po tayong maging mabuti tao.
So, number 4, experience through pleasure. Dito naman po papasok yung sinabi ko po kanina na hindi lang po tayo dapat nagfo-focus sa isang bagay, yung panandalian. At sinabi din po ni Aristotle, intrinsic value rather than instrumental value. Instead, dapat po ay mas mag-focus po tayo sa simple lang, magpapakalma sa atin at magbibigay ng peace of mind sa atin. At kailangan po ay nababalance natin at nakokontrol po natin ang mga bagay na ginagawa natin. So, number 5, master yourself. So, dapat po dito ay kilala natin ang sarili natin. Kilala natin kung sino tayo. Alam natin kung ano yung mga weaknesses natin, yung strength natin, and we should be honest to ourselves. And because of this, makakatulong po ito para magkaroon po tayo ng strong and healthy inner life. Number 6, avoid excess. So, sinasabi po ng mga matatanda na kapag ang mabuti ay sumobra, nagiging masama rin. So, kailangan po na kontrolin po natin ang sarili natin. Hindi po dahil meron tayo ay aabusuhin na po natin. We should know the consequences before doing something. So, number 7 naman po, be responsible human being. So, ito po ang unang rule. Yun po ang una nating alam at kailangan nating gawin. Maging responsable. Alamin po natin yung mga consequences sa mga action natin. Dapat po ay hindi po natin ibine-blame sa iba yung mga kasalanan naman natin. And we should know to take care of our inner life, our thoughts, our emotions. Dapat po ay alam natin kung papaano din po siya i-handle bago gumawa ng isang action. Number 8, don't be a prosperous fool. So, ang pinaka-unang example po natin dito ay money. Ang money po ay nakakasilaw at nakakabulag sa isipan ng mga tao. So, sinasabi po dito na kapag may pera ka ay masaya ka na, pero hindi po. Ang pera po ay panandali ang saya lamang. Kung ikaw nga po ay may pera, kung ikaw ay mayaman, at kung hindi naman po maayos ang ugali ninyo, ay hindi po ito makakabuti para sa atin. So, money without a good character can lead to corruption, selfishness, foolishness, and many more. So, we need to practice ourselves na i-control po natin ang mga bagay-bagay, lalo na po pagdating sa pera. So, number 9, don't do evil to others. Alam naman na po natin lahat na masama po na gumawa ng masama sa ibang tao. Hindi lang po kasi ito nagdudulot sa ginawan po natin ng masama, kundi sa atin din. Mahihirapan po tayo na magkaroon po ng magandang buhay dahil sa epekto po ng ginawa natin. So, alamin po natin yung mga tama at hindi bago po tayo gumawa ng action sa ibang tao. Lastly, number 10, so si kindness po ang una po nating ginagawa para magkaroon po tayo ng good life. So si kindness po ay hindi lang po ito magdudulot sa ating kapwa, kundi sa ating sarili din. It can help us to strengthen our character, to build a strong connection, a positive connection, relationship to others. It can also help us to have a positive state of mind. And with this po, kapag po tayo ay mabuti sa ating kapwa, sa ating sarili, it can help us and support us to have a meaningful life and a happy life. At dito po nagtatapos ang aming discussion patungkol sa The Good Life. Sana po ay may napulot kayong aral at dalhin niyo po ito sa pang-araw-araw niyong gawain. Thank you guys for listening. Bye! Love you! Good day everyone. Today I will be reporting about the public good. A public good is something that benefits everyone in society and is usually provided by the government or community organizations. These goods are available for all people to use and no one can be prevented from enjoying them. Example include air cleaning, public parks, street lights, and national defense. Public goods have two main characteristics: non-excludability and non-rivalry. Non-excludability, this means no one can be excluded from using
the good. For example, when the government provides street lights, everyone benefits for it, even those who do not pay directly for it. And non-rivalry naman po ay this means one person use the good does not reduce its availability to others. For example, when you breathe clean air, it doesn't stop others from doing the same. Because of this characteristic, private companies often avoid producing public goods since they cannot easily charge people for this use. That's why the government usually step in to provide and maintain them using taxes collected from citizens. Importance of public good. Public goods are essential for the welfare and development of society. They promote equality and share benefits among citizens, support safety, education, and health for all, help the economy grow by providing basic service like roads and electricity, build stronger and cleaner communities through environmental protection. National defense protect all citizens from external threats. Public parks offer recreation and relaxation for everyone. Street lights keeps roads and communities safe at night. Clean air and water maintain the public's health and environmental balance. Public education provides learning opportunities for all citizens. And that's all. Thank you. Good day everyone, I'm here to present you human existence. But before we start, for you, what is human existence? Because for me, human existence refers to our presence and experience in the world as a conscious, thinking beings. It encompasses the way we perceive ourselves, interact with others, and make sense of our surroundings. At its core, human existing is about recognizing that we are part of a vast universe while also processing the unique ability of reflect on who we are and why we are here. So sinasabi dito na ang human existence ay isa sa mga dahilan kung bakit tayo nandito at kung bakit tayo nabubuhay. Human existence, ang ibig sabihin nito ay yung presensya natin sa pagiging tao, sa buhay natin. For example nito ay ano ba yung mga dapat natin gawin bilang isang tao at kung paano natin mapapatunayan na talaga bang tayo ay isang tao para sa isang bagay. Example nito ay ang pagtulong. Pumapasok siya sa human existence dahil isa siya sa mga gawain ng bawat Pilipino upang tumulong sa mahihirap, matatanda at para sa ikabubuti ng lahat. The next one is different philosopher suggest that the meaning of human existence is not fixed, but something we discover or create. Some believe meaning comes from personal choice and responsibility, while others find it through relationship, compassion, and contributing to the well-being of others. Many people also find purpose through growth and learning, exploring, and striving to understand both world and themselves. Ito na nga, human existence. Dito na yung pumapasok sinasabi natin na may mga natututunan tayo as a human. May mga nakukuha tayo ng intelligence, knowledge, and more about human existence. Ito rin yung sinasabi na mas nakikilala natin yung sarili natin bilang isang tao, kung ano ba talagang silbi natin sa Pilipinas. Ayun. Then, next one is, although individuals define meaning differently, a common view is that human existence gains purpose through conscious that living, genuine connection, and positive impact. Give ourselves meaning
by making thoughtful choices, forming meaningful bonds, and acting in a ways that improve our communities and the world. In this sense, the meaning of human existence is to grow, to connect, and to leave lasting positive imprint on the lives we touch. Based dito, sinasabi sa aking report na ang meaning ng human existence ay para mapaunlad ang sarili natin, makipag-connect sa pakikipag-usap natin, kung paano tayo makipag-communicate sa ibang tao, sa mga guro, sa mga magulang, sa mga kaibigan, yan, part siya ng human existence. And yung mga yan ay isa sa mga dahilan kung bakit tayo nagtatagal bilang tao. For example nito ay nag-i-exist ka nang walang kaaway. Di ba? Ang sarap sa pakiramdam yun. Nag-i-exist ka sa mundo na punong-puno ng saya, ng ligaya at ng kapayapaan. Na para bang walang negative impact sa iyo. Human existence is also a positive impact for us because di natin nalalaman yung mga gusto natin sa buhay, yung mga balak nating abutin, and so on. Yun lang. And for last, for conclusion of my report about human existence, so here we are. The meaning of human existence is not something handed to us, but something we shape through our action, relationship, and self-understanding. By choosing to live intentionally, nurturing meaningful connection, and contributing to the greater good, we create a sense of purpose that is both personal and enduring. In embracing growth, compassion, and responsibility, we not only define our lives but also enrich the world around us. Sinasabi dito na ang human existence ay para mapaunlad ng ating sarili. Kung ano bang passion natin sa buhay, balak nating trabaho, anong gusto nating marating, at kung paano nga ba tayo mag-i-stay sa kung anong meron talaga tayo. Human existence is not full of enjoyment. There's responsibility also. Responsibility for what? Responsibility for taking ourselves healthy. Wala tayong sakit, wala tayong problema sa katawan. That's why human existing is a part of our life. We can define the life of our human being because napakaraming tao ang hindi nabibigyan ng pagkakataon na tumuloy at magtagal sa buhay nila. Kaya kung isa ka sa mga nag-i-exist pa sa mundong ito, pahalagahan mo siya at huwag mo siyang pababayaan. Huwag kang magpapakasakit. Alagaan mo yung sarili mo kasi bigayan sa'yo ni Lord. Yun. That's all. Thank you.